mas matagal ka sa trabaho, mas lalong hindi mo mararating ang pangarap mo. Masakit ito, pero kailangan mong marinig. Kung matagal ka na sa trabaho mo at umaasa ka pa rin, nayayaman ka dyan, niloloko mo lang po yung sarili mo. Hindi ka stable, komportable ka lang sa buhay na hindi mo gusto. Kasi bakit? Ganito yung nagiging cycle natin kapag empleyado tayo. Gigising tayo, papasok sa trabaho, mag-aantay ng 15 o 30 ng sweldo. Ngayon, pagdating ng sweldo, anong mangyari? Magbabayad ng bills, ng mga utang, at kung ano-ano pang mga expenses. Tapos, ulit-ulit na naman. Konting problema, mag-overtime tayo. Konting kulang, mangungutang. Konting pagod, magpapahinga. Pero, balik ulit sa same na buhay. 5 years na, 10 years na. Pero, tanong, nasaan na yung pangarap mo? Yung bahay, yung negosyo, yung freedom. O, napalitan na ng okay na to, at least may sweldo. At ito yung hindi mo napapansin. Hindi actually trabaho ang problema. Yung sistema ang problema. Sa pera na may limitation lang. Kahit gaano ka pa dyan kasipag, kung oras ang kapalit mo, lagi lang siyang may hangganan. Kasi pag fixed income ka, fix lang talaga kahit galingan mo pa dyan sobra. Kaya again, kahit na tumagal ka pa ng 20 years dyan, ganun pa rin po yung results at hindi yan magbabago. Bakit ko to sinasabi? Kasi ako mismo, naranasan ko din po yung nararanasan mo ngayon. And akala ko rin before, kapag tumagal ako sa trabaho ko, aasenso ako. Kasi bakit? Madaling araw pa lang, naliligo na ako kahit sobrang lamig ng tubig. Pumapasok ako ng maaga. Ganyan ako kasipag. Laging present, kahit may sakit, pumapasok pa din. Kasi bakit sumusunod ako sa sistema ng trabaho ko kasi no work, no pay. Pero isang araw, napaisip ako, bakit parang ang tagal ko na, pero alam mo yun, hindi mo maramdaman yung breakthrough, wala pa ring breakthrough. And doon ko na-realize, hindi pala sapat na masipag lang tayo. Kasi kahit anong sipag natin, kung mali yung directions natin, wala pong results. Katulad ng mga nagtatako, nagbabalot, sobrang sipag. Pero again, may limit lang yung kita. Kaya dito, nagbago ang lahat. Tinigil ko yung mindset na magtiis ka lang. Darating din yan. Pinalitan ko ng kung walang nagbabago, ako ang magbabago. So from employee na umaasa sa sweldo every 15 and 30 to taong gumagawa ng income kahit wala sa oras. From sunod lang sa sistema to gumagawa ng sariling sistema. At doon ko nakita, may ibang paraan pala. Kung ayaw mong ma-stuck, gawin mo ito. Maglaan ka ng oras kahit 2 to 3 hours lang araw-araw. Hindi para sa trabaho, kundi para sa sarili mong income source. Kahit online yan, kahit part-time, matuto ka ng high income skill like selling, marketing, communication. At yung mga yan, alam naman natin, hindi natin natututunan sa school. Pero yan ang nagbabayad ng malaki sa mga bills natin. And advice ko lang sa'yo, huwag mong gawing forever yung trabaho mo. So walang masama dyan, pero huwag mong gawing forever. Gawin mo lang siyang stepping stone, hindi destination. And mas maganda na i-track mo yung sarili mo every 6 months. Ask yourself palagi, mas malapit ba ako sa pangarap ko or hindi pa? Doon mo makikita kung nag-grow ka or nag-improve ka. Ang tunay na taong gustong umasenso, hindi nagtatago sa comfort zone. Kumbaga, hindi siya kontento sa sakto lang. At syempre, hindi siya natatakot umalis sa sistema. Kapag alam niyang hindi siya uunlad doon. Hindi ka pagod sa trabaho. Pagod ka sa buhay na hindi mo naman talaga ginusto. Let me ask you, gusto mo bang manatiling stable pero pareho pa